Gabi po at yung buksan yung Bible sa book of 2 Kings chapter 22. Okay, 2 Kings chapter 22. Okay. Alright, the book of 2 Kings chapter 22. At ating basahin po muna verse number 1 to number 2. Patungkol po ito kay Haring Josiah. Chapter 22, verse 1 and 2. Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem. At pasin nyo, his mother's name was Jedidah. Now, every time na makakatagpo kayo ng hari sa Bible, ay laging binabanggit madalas yung nanay. Amen, kisan? Amen? Pag masama yung hari, binabanggit yung nanay. Pag mabuting hari, binabanggit din yung nanay. Ano pinapakita? Amen? Nakatay po? Nakalun verse number 22, no? And he did that which was what? Right in the sight of the Lord. And walked in all the way of David, his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Now, considering na yung kanyang sinundang hari ay si Manase. Alright? Okay. Namuno ng mahabang panahon dito sa Jerusalem at naging at masama yung kanyang mga pinagagawa. Pero sa kabilang lahat, itong si Josiah ay namuno ng may kahusayan at lumakad ng matuwid sa harap ng Panginoon. At sa kanyang pamumuno, yung templo na matagal pong nakapadlak ay binuksan, nilinis at doon ay natagpuan yung nawalang salita ng Diyos. Now, notice verse number 19 to number 20. 19 to number 20. Nandiyan kayo? Nandiyan kayo? Amen? Now, sabay-sabay tayo at dito makita niyo yung ating title. Verse number 19. Ready? Basa. Because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord. When thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that I should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes and wept before me, I also have heard thee, saith the Lord. Behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace. And thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place. And they brought the king word again. Ang ating title ay nasa verse number 19, nangako ang Diyos kay Josiah ng kapayapaan, ng kaayusan, at hindi niya makikita yung evil, yung paghatol ng Diyos sa kanyang bayan, bunga ng kanilang katampalasanan. Pinangako ng Diyos na hindi mo makikita yan at ikaw ay payapang mamamahinga. Anong dahilan ng lahat? Verse number 19, because thine heart was tender. Alright? Because thine heart was tender. Panginoon, aking pong dalangin, mahal kong Diyos, ang paghahatid ng iyo pong salita. Maihatid ko po ito ng may kaayusan, kaliwanagan, at magkaroon po talaga ng bahagi sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak ngayon pong gabi. Ako po'y gamitin mo lamang at napapaubaya sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Now, ibig ko makita nyo na niliwanag ng Panginoon ang dahilan ng magandang pangako ng Diyos, ng kanyang pagpapala, sa kanyang kapanahunan at magiging sa kanyang mga anak ay bunga ng kanyang tender heart. Bunga ng kanyang tender heart. Maliwanag, sabi ni Diyos, because thine heart was tender.
You see, naniniwala ko na hindi akalain ni Josiah na nakikita pala ng puso, nakikita pala ng Diyos yung kanyang puso. Amen? Ano ang nakita ng Diyos sa kanyang puso? Anong klaseng puso meron siya? Tender. Di ba? Dahil sa kanyang tender heart, di ba? Nangako ang Diyos ng pagpapala sa kanyang kapanahunan at maging sa kanyang magiging lahi. Alright? At hindi niya makikita yung judgment ng Diyos na ipapadala na aanihin, no? ng mga nakaraang panahon ng Jerusalem. Okay? Because of thine tender heart. Ibig sabihin ko dito, no? King Josiah discovered na ang pinakang mahalagang katangian at uri ng pagkatao na dapat meron ng isang tao is what? A tender heart. Ibalamig isa? Amen? Yes, may mga nauna sa kanya. Merong magagaling pa. No? Pero ang advantage ni Josiah is what? Ano ulit? Yung kanyang puso? Tender heart. Nakita niya, mahalaga pala yun. Mahalaga pala yun. Yung katangian na yun. Yung pagkataong yun. Mahalaga pala. Kailangan pala talaga ang bawat tao ay mayroong tender heart. Now, ano ba yung tender heart? Okay? To be tender-hearted means to have a gentle, kind, and compassionate heart. Okay, nakuha niyo po? Okay, tender-hearted means what? Ang pagkakaroon ng what? Gentle, ano pa? Kind, ano pa? Compassionate heart. That easily move. Kapag nakikita mo yung pangangailangan ng iba. Amen, kisan? Amen? Amen? Maliwanag, mahalaga pala yan. Naalala niyo kapatid? Nung ang Diyos ay naghahanap ng pinapunta ng Diyos si Samuel sa bahay ni Jesse upang i-anoint yung papalit na hari kay King Saul. Remember that? Nakita niya yung mga kuya ni David, mga matitikas, matitipuno, mga babalasik. Inakala ni Samuel na doon ang hari ay manggagaling. Anong sabi ng Diyos? Samuel, huwag mong tignan yung kanyang bikas. Huwag mong tignan yung kanyang tindig. Huwag mong tignan yung kanyang itsura sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas na anyo, kundi sa puso. You see, yun ang nakita ng Diyos kay Josiah. Alright, meron siyang tender heart. Ano ulit yung tender heart? To have a gentle, kind, and compassionate heart. Amen? Easily move. Amen? Sa pangangailangan, di ba? At kalalagayan ng iba. Okay? Sapagkat nung marinig ni King Josiah, no? Okay, yung nakatakdang paghatol ng Panginoon sa bansa, sabi po ng talatang 11, kung nandiyan pa kayo, nung madinig ni Josiah, sabi ng Bible, no? Okay, 19, thereof, that they should become a desolation and a curse and has rent their clothes. Kanyang pinunit yung kanyang damit. Nakatay po? Yung pagpunit ng damit ay nagpapahayag ng contrite or broken spirit. You follow me? Are you with me? Contrite or what? Okay. You see? Nadurog yung kanyang puso. Nakadama siya ng matinding kapigatian. Sa kanyang napakinggan na mangyayari sa mga tao. No? Nalumumbag sa Panginoon. At sabi ng Bible, at siya'y tumangis sa harap ng Panginoon. You see? Okay. Yun ang makikita mo sa tender heart. Okay? Okay. Kaya nga, the tender heart, no? Okay?
na meron si Josiah, no, ay nakapag-ingat din po sa kanya, no, para wag siya makagawa ng mga desisyon na ikakapahamak niya at ng mga tao sa kanyang paligid. At tapos niyo po, nagpakababa siya sa harap ng Panginoon. Are you with me? Tumangis, di ba? Umiyak sa harap ng Diyos. Okay, anong pinapakita? Pangalawang bagay. A tender heart is a heart as that easily yield to God. Pakilakas ngayon, pangalawang definition ng tender heart. Ito yung puso na nakaagad-aywat, napapaubaya, napapasakop sa Diyos. Maliwanag ba? Hindi nagmamatigas. Nakikinig kayo sa akin? Hindi nagmamatigas, kundi agad siyang napapaubaya sa Panginoon Diyos. Alright? Now listen kayo, bilang intro, no? Mapapansin mo, pagka pinag-aralan mo yung Bible, no? At tinignan mo yung mga tao na meron tender heart, makikita mo yung mga tao, no? Na sila po ay nakakaiwas sa paggawa ng kapasyahan na ikapapahamak niya at ng kanyang sambahayan. Halimbawa, si Moses. Maliwanag ba? Meron siyang tender heart. Di ba me? Amen? Are you with me? Anong sabi ng Panginoon doon sa mga taong nagre-rebelde? Hindi na kayo natakot kay Moses. Walang taong kagaya niya na merong maamong kalooban. Sino pa? Si David. Amen, kisa? Amen? Nung makita ni David na nasasalot yung kanyang bayan, sabi ni David, Panginoon, pati ba yung mga taong walang kinalaman, mapaparusahan mo dahil lamang sa pagkakamali ko. Sabi niya, ibig niyang siya na lamang ang tumanggap ng parusa. Amen? Nung pinapili siya ng Diyos, okay, David, ano ang gusto mong parusa? Na ibibigay ko, mamili ka sa dalawa. Di ba sabi ni David, Lord, Lord, kung po pwede lang, mahulog na lamang ako sa kamay mo. Sapagkat alam ko namang ikaw ay merciful. Yielded to God. Are you with me? Sino pa? Si Nehemiah. Remember Nehemiah? Nung makita niya yung gibang pader ng Jerusalem, remember that? Umiyak siya. Amen? Nahabag siya sa bayan ng Panginoon. Remember that? Amen? Pati siya naglilingkod sa hari, yung kanyang dalamhati, bunga ng bayan ng Diyos, sabi na, napansin ng haring Artaxerxes. Remember that? Ano sabi ni Haring Nehemiah? Bakit tila yata naninindim ka? Hindi ka naman dating ganyan. Remember that? Bakit meron siyang tender heart? May even Apostle Paul. Alright? Okay, now, tonight, tatlong bagay po ito na ibig ko makita yun na evident kapag ang tao ay meron tender heart. Alright? Number one, ibig ko makita yun in verse number 19, that a person with a tender heart, number one, is willing to listen. Pasin niyo po, okay? Unang bagay na makikita mo sa tao na mayroong tender heart is what? He is willing to what? Pakalakas? He is willing to listen. Alright? He is willing to listen. Okay? Kaya madali mo siyang matutulungan. At talagang siya nakakatanggap ng tulong sapagkat willing siyang makinig kapag siya'y tinuturuan. Okay? Okay. You see verse number 19? Ano sabi ng verse number 19? Okay. Kita niyo number 19? And thou hast humbled thyself before the Lord when thou heardest what I spake. Amen, kisan? Amen? Alam niyo ba kung bakit niya pinunit yung kanyang damit? At ba't siya nag-iiyak? Alam niyo ba? Sapagkat sabi niyo doon sa nakakuha ng Bible, okay, priest, okay, basahin mo sa akin ang salita ng Diyos. Binasa sa kanya ang haba ng pagkabasa. Maghapon, nakinig siya. Ano ba? Nakinig siya.
At doon ay nabagbag yung kanyang kalooban, no? At siya po'y umiyak at pinunit yung kanyang damit at siya po'y nag-umiyak sa harap ng Panginoon Diyos. You see, anong meron siya? Pakalakas? Alright. And a person with a tender heart is willing to listen. Alright? Now, tandaan po ninyo, no? Okay? You cannot help a person who won't listen. Pangalawa, nakita niyo, it is critical to have a listening ear. Alright? Mula sa mga taong gusto lamang makatulong sa iyo. Nakikinig sa akin? Amen? In Proverbs chapter 12, dagdag ko, chapter 12, verse 53 niyo po. Kawikaan 12, babalik tayo rito, 12:15. 12:15, all right. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is what? Wise. Kita niyo? Kaya nga, napakahalaga, no? Na sa bawat mananampalataya ay meron kang tinatawag na listening ear. Listening ear. Okay? Willing to listen. Okay? Huwag natin kakalimutan, ang Diyos ay talagang naglalagay ng mga tao sa paligid mo na pakikinggan mo kapag nagsasalita sa iyo. Okay? Yes, you ought to have a listening ear. Unang-una, sa iyong mga magulang. Nakikinig kayo? Pangalawa, sa pastor. Pangatlo, sa mga tao, who are trying to help you. Pag pinapayuhan ka, nagbibigay ng advice para sa iyo. Amen, Christian? Amen? Kung ngayong gabi, ay marunong kang makinig, yes, meron kang tender heart. Makakaiwas ka sa pagkapahamak. Maliwanag ba? Listen, nakita po, hindi lang si Josiah ang ginarantiyahan ng maayos na buhay, kundi yung mga tao sa kanyang paligid at yung kanyang mga magiging anak. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Aani ng blessing ng Diyos sapagkat si Josiah ay mayroong tender heart. Yes, Christian, a person with a tender heart is willing to listen. Okay? Now, tandaan nyo anong dahilan bakit ang Jerusalem, ang Israel ay naging bihag ng Babylon for 70 years? Sapagkat dumating ang time na ang Diyos nagbabangon ng mga prophet. Early in the morning, may mga prophet siyang binabangon para magsalita. Pero sa mga tao, ayaw naming makinig sa iyo. Ayaw namin. Pinapapatay pa nila. Okay? Kaya nga, we must develop a listening ear. It is very critical para po sa atin. Okay? Yes, kasi you need to listen and obey unto everything that is taught by na nagtuturo sa iyo. Magulang man yan, pastor man yan, Sunday school teacher man yan, or your fellow believer that God has placed in your life. Amen? Amen? Naglalagay talaga ang Diyos ng tao sa buhay mo na magtuturo sa iyo. Maliwanag ba? Pakikinggan mo at susundin mo. Lagi ng daan, there is always someone that will tell you what to do. Hindi pwedeng wala. Alright? Kaya nga, a person with a tender heart is willing to listen. Pangalawang bagay. Notice chapter 23. 2 Kings 22, 1 and 3. Anya kaya? Ready? Tayo po lahat. And the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and of Jerusalem. Verse number 2, tayo lahat. And the king, 2 Kings 23, 2. And the king went up into the house of the Lord.
and all the men of Judah, and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests, and the prophets, and all the people, both small and great, na nagtuturo sa kanya, hindi siya nagagalit. Pangalawa, okay, nagpapakita po siya na willing siyang matuto. Maliwanag ba? Hindi lahat alam mo. Amen? Hindi lahat alam mo. Okay. Alright. Tandaan po natin ha. A learning heart is a growing heart. Okay? A learning heart is what? Growing heart. Okay? Okay. Tandaan nyo, minsan may binanggit ako sa inyo, well, of course, para matuto ka, no, dapat willing kang makinig. Tama ba? Tama ba? Willing to listen. Pag willing kang to listen, willing ka rin na what? Matuto. Amen, Christian? Si Josiah ay hari. Di ba? Pero nakikinig siya sa priest tsaka sa prophet. Mali, amen? Amen, Christian? Nakikinig siya. O, di ba? Oh, alright. At siya pa nag-request, basahin niyo sa akin ng mga salita ng Diyos. Ipaliwanag din niyo. Kita mo? Oh, willing to learn. Okay? Now, wag niyong kakalimutan. Minsan, tanya ko dito. Okay? Ewan ko lang kung natatandaan niyo. Nakikinig ba kayo? Minsan, may binanggit ako. Okay? Tandaan niyo kayo. You will never learn without a desire. You will never learn without a desire to learn. Amen? Kaya para matuto ka, willing kang makinig. Pangalawa, willing ka na matuto. At may desire kang matuto. Alright? In Isaiah 28, verse 28:9, tingnan niyo po yung salita ng Diyos. 28:9. Anong sabi ng Panginoon? Whom shall He teach knowledge? Nakita niyo ba? Ang Diyos ay nagbibigay ng knowledge. Amen? Nagbibigay siya ng knowledge. Sabi niya, whom shall He teach knowledge? And whom shall He make to understand doctrine? Sino yung bibigyan niya at sino yung bibigyan ng unawa? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Nagpapakita ito na dapat ay kakitaan kanya ng tender heart na parang sanggol na gutom sa gatas. Maliwanag ba? Na sa bawat itinuturo sa iyo, ipinapaunawa sa iyo talagang parang kinakain mo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Sapagkat gusto mo talagang matuto. Amen, Christian? Pangalawa, tandaan niyo, okay? You will never learn without repetition. You will never learn without desire. Pangalawa, you will never learn without what? Repetition. Okay? Kaya huwag ka mag-uugali nung, napakinggan ko na yan. Naituro mo na yan. Nasabi mo na yan. No, you will never without what? You will never without what? Repetition. Remember sa Bible, laging binabagay sila ng remember. Remember that? Remember si Peter, sabi niya, okay, bagamat na ipapaalala kong muli sa inyo. Sapagkat isang paraan ng pagkakatuto is what? Repetition. Kailangan paulit-ulit mo siyang mapapakinggan. Remember, Romans 10:17, faith cometh by what? Hearing and hearing. Amen? Amen, Christian? Repetition. God is teaching the importance of repetition in learning. Okay? Isaiah 28, verse number 10. Isaiah 28, number 10. For precept must be upon precept,
Precept upon precept. Precept means what? Principle. Okay? An application. Okay? Okay. Kaya nga, a person with a tender heart is willing to listen. Ito po'y sa ikabubuti natin. Maliwanag ba? At ng mga tao sa ating paligid, kasama ng pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, at kasama na rin nung mga susunod na lahi mula sa iyo. Are you with me? Okay. And let me remind you, you will never learn without desire. Pangalawa, repetition. Pangatlo, application. Application. Okay? Application. Anong isipin ng application? Okay? The Bible are filled with principles of what you should do and what you should not do. Paliwanag ba? Walang kabuluhan yung napakinggan mo kung hindi mo naman gagawin. Maliwanag ba? Ang blessing ng Lord ay hindi sa nakinig lang, kundi ginawa niya yung kanyang napakinggan. Amen, Christian? Amen? Pangatlo, patience. 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 Okay? Yun talagang matiyaga ka. Amen, Christian? Amen? Talagang matiyaga ka. Okay? Sapagat doon sa Isaiah 59 verse number 10, Isaiah 59 verse number 10, sabi ng Bible doon, here a little and there a little. Kata niyo po yun? Hindi ka agad siyempre marami ka ng alam, kundi uti-uti ang pagkatuto. Are you with me? Amen? Uti-uti ang pagkakatuto. Patience. Itong mula nung Monday, nagsimula ulit ako sa Book of Ezekiel. Pag binasa mo yung Book of Ezekiel, chapter 1 hanggang chapter 3, mga puro vision yun eh. Pag wala kang tiyaga, para iisipin mo na hindi importante yung basahin. Pero hindi pwedeng iniligay ng Diyos yun, para sintabos hindi importante. Basahin mo. Paliwanag ba? Minsan, pag binasa mo yung Book of Numbers, ano makita mo? Puro pangalan. Tama? Puro pangalan. Ang hirap pang i-pronounce. Ang ibig sabihin, hindi importante. Tama? Oh. Patience. You will never learn without what? Without patience. Okay? Kaya sabi ko dun sa isa nating brother okay, talagang akala mo madali. Akala ko lang, nung ako'y first year sa Bible School, 30 kami. First year ako, 30 kami. Ewan ko lang sila Analo, tsaka sila Noel, sila Marvin. Nung first year kayo, ilang kayo? 26. Kami, 30. Kayo, ilan ang first year kayo? 15, marami-rami pa. Oh. Tapos, nung sumunod na 2 taon, wala na kami 10. You see that? Pagdating ng graduation, 3 lang madalas. Ito nyo, hindi ba? Okay. You see, kasi pag talagang tinawag ka ng Diyos, magtsatsaga ka. Amen? Kaya sabi ko, Brad, pag nireport ka ulit sa akin, titigil ka. Hindi kita pinilit mag-Bible school. Okay. Alam ba itong bundok? Ano? Wala siya makita ng Pag gagabi, alitap-tap lang nandun Okay? Para ka nasa, anong tawag doon? Barracks. Okay. Hindi pwedeng pagka nagtawag yung leader na, okay, 5:00, bangon na, mamaya na ako at masakit pa ulo ko.
Alas 5, nagbe-devotion na. Alas 7, nakahiga ka pa. Itong batang to. Okay. Okay. So a person with a tender heart is willing to listen. Ano yung pangalawa? Willing to learn. Okay, he's willing to learn. Bagamat siya po ay hari, no? Okay, gusto niyang matuto, tingnan ha, at nagpapaturo siya. Hari ito ha, nagpapaturo siya. Okay, kung anong gagawin. Ha? Okay? At anong dapat upang yung judgment ng Diyos ay huwag dumating sa kanila. You see? Very tender heart. Listen, naaawa siya sa kanyang mga nasasakupan. Naawa siya. Nahabag siya. Ang tingin niya sa kanyang mga tao, no, sa Jerusalem, mga tupan niya. Okay? Bunga ng kanyang tender heart. Ha? Okay? Pangatlong bagay. Tingnan po. Notice verse number 4. Okay, hanggang number 8. Sabay-sabay po na, 4 to 8. Nandiyan kayo? Okay. Alright. Alright. Matapos basahin ang Word of God ng priest sa kanya, no? Notice verse number 5 to 8. Tayo mo lahat. And he put down the idolatrous priest whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the host of heaven. Ha? Ito yung wino-worship ng mga tao. No? Okay? Sa kanyang nasakupan, pinatanggal niyang lahat. Sapagkat nakita niya na ayaw ng Panginoon ito. Notice number 6, tayo lahat. And he brought out the grove from the house of the Lord without Jerusalem unto the brook Kidron, and burned it at the brook Kidron, and stamped it small to powder. Pinulbos niya yung mga Diyos-Diyosan at inihagis doon sa tubig. And the graves of the children of the field. And he break down the houses of what? Kita mo? Pati yung mga bahay ng bakla, pinatibag niya. Okay? That were by the house of the Lord, where the women wove, hanging for the grove. And he brought all the priests out of the cities and defiled the high places. Nakita niyo? Hindi lamang po siya willing na makinig at willing na matuto, kundi pangatlong bagay, willing to do. Willing to do what it was told to do. Yan ang tao na merong tender heart. Maliwanag ba? Hindi lamang willing siyang makinig, hindi lang siya willing na matuto, kundi ano yung pangatlong bagay? Ginagawa niya yung itinuturo sa kanya. Okay? Yeah, okay. O pwede ka makinig, natuto ka, pero kung hindi mo naman gagawin yung itinuro sa'yo, walang kabuluhan. Are you with me, kapatid? Walang kabuluhan. Ha? Dagdag ko ha. A tender heart does not criticize. A tender heart does not, what? Criticize. But it listen. Nakikinig yan. Okay? Alright. Nakikinig yan. Hindi yan nangangatuwiran. Ha? Okay? Hindi mo siya mapapakinggan ng, ay bakit sila? Bakit sila? Hindi. Nakikinig yan. Alright? At nag-aaral yan. At ginagawa niya yung napapakinggan niya. Kaya nga dito, sa buhay po ni Josiah, makikita po ninyo, no, na ang pinakamahalagang katangian na meron ng tao na hinahanap ng Diyos is what? Ang pagkakaroon ng what? Ng pagkakaroon ng what? Tender heart. At ang tao na may tender heart ay what? Ano siya? Ano yung makikita mo sa kanya? Number 1, willing siyang
makinig. Anong pangalawa? Willing siyang matuto. Anong pangatlo? Ginagawa niya yung itinuturo sa kanya. Amen, Christian? Amen? At dahil doon, nakakaligtas siya sa pagkapahamak. No, hindi lang siya, hindi lamang siya, no, ang nakakaligtas sa kayo yung kanyang pamilya at mga tao sa kanyang paligid. Alam nyo, habang nabubuhay si King Josiah, walang naging problemang dumating sa Jerusalem. Walang naging problema. Naging maayos yung kanilang bansa, yung kanilang bayan. No? Okay? At sa kanyang kapanuhunan, mayroon laging revival. Sapagkat yung hari nila ay nagtataglay ng tender what? Tender what? Tender heart. Now, listen. Tonight. Anong klaseng puso ang nakikita kaya ng Diyos sa atin pare-pareho? Anong klaseng puso kaya meron ka sa gabing ito? At anong klaseng puso kaya ang nais ng Diyos na masaksihan sa iyo ngayong gabi? Anong klaseng puso? Anong klaseng puso ang ibig ng Diyos meron tayo? Palagay nyo. Palagay nyo. Oh, tender heart. Pwede ba? Pwede kaya nating hingin yan, Diyos, bigyan mo ako ng tender heart. Pwede kaya? Pwede. Tama? Pwede. Anong kailangan lang? Babalikan mo isa. Be willing to listen. Amen? Be willing to listen. Kanino? Sa pastor. Kanino? Sa magulang mo. Maliwanag ba? Kanino pa? Sa mga brother mong nagpapaalala sa iyo. Maliwanag ba? Amen? Amen? Then, be willing to listen. Pangalawa. Anong pangalawa? Be willing to what? Be willing to learn. Hindi naman kasi lahat alam mo eh. Amen? Hindi lahat alam mo. At pag natuto ka, anong gagawin mo sa natutuhan mo? Anong gagawin mo? Do it. Apply. Amen? Amen? Listen, tapos ako. Sa Sunday school lang, every Sunday, hindi ba't mahalagang lesson yan? Amen? Hindi ba't tinuturuan tayo ng Panginoon? Sa preaching din. Amen? Kasi kaya nga talagang possible, pwedeng mangyari na ngayong balamang gabi, magpagkalooban tayo ng Diyos ng tender heart. Tonight. Tayo po'y tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito.